no? Merong milk pero expired. Wag yun. Wag yun kabuhi. Okay, so number 3, the true purpose of earthly joy. Yung saya naman, pagka masaya ka, huwag mong isiping, ay ito na ang buhay, ito pala yung pinahanap ko na buhay na masaya. Ang saya po natin, nagtuturo sa atin sa sukdulang kasiyahan ng Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin. Say amen! Amen! And of course, yung proper response is that, Lord, if you made me for you, then I want to really be the best that I could be for you. Amen! Amen. At yung pangalawa na slide, ang hunger for righteousness. Yung desire for more righteousness flows out of our experience of God's, ano po yung English ko na yan? Righteousing His people. Narinig nyo na English na yan? No. Wala sa dictionary. Gawa-gawa ko lang yan. Kasi kulang yung space ko. To make His people righteous, din haba, no? Hindi ginawa pa yung word, yung adjective na righteous into a verb. To righteousing of His people. Naintindihan nyo naman, di ba? Ibig sabihin, ito yung gawa ni God. Yung isang taong baluktot sa kanyang harapan. Yung isang taong pangit sa kanyang harapan. Hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Ay itinuwid niya. Pinaganda niya. Ginawa niyang katanggap-tanggap at Righteousing. Ang ganda-ganda naman ng tao na yan. At itong longing for righteousness is a result of that. You will not want to become righteous unless you have tasted God's righteousness. But you cannot experience God's righteousness and then think, this is it, this is the end. Uy, tinanggap ko na si Jesus kanina. Okay na to, ito na. Wala na. Nasa akin ang lahat. Hindi po. Mali po yan. Because God wants to give you more. He wants to make you experience the joy of His righteousness. He wants you to know and learn what it means to be the grand project of God. To transform someone na talagang sinira, winasak ng kasalanan para ibalik sa kaanyuang sobrang-sobra ang pagkaganda para siya po ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen ba? Amen? Amen. Do you like my Tagalog? Yes. Baka namamangana si Emma sa aking Tagalog, ha? Amen ba? Naintindihan niyo mga aking Tagalog. Medyo luma na Tagalog, ano po. Pero, wow, this is the desire that we have. Now, let me spend some time to, ito pong verses, Psalm 37, look at that. Yung ating binasa kanina, righteousness shines like the noonday sun. Nung nasave ka, parang alas 5 lang ng umaga yan. May konting ilaw, pero marami pa rin dilim. Kung ka na nun, sabi mo, ang liwaliwanag na. Alas 5 pala ng umaga yan. Maliwanag ba yan? May nakikita ka, pero hindi mo talagang nakikita. Pero pag alas 7, medyo mas marami ka ng nakikita. Mas mainit na yung dampi ng araw. Pagka alas 11, naku, talagang magpapayong ka na, di ba? Pagka alas 12 na po, talagang sabi mo, sobrang liwanag, nakikita mo na ang lahat. Gusto ni Lord na buhay mo ay magliliwanag. At ang liwanag na nanggagaling sa buhay mo ay liwanag ng kagandahan at katuwiran ng ating Panginoon. Amen. It's for your witness so that people will see what God could do to a life that is dedicated to Him. Amen? Amen ba? Amen. And of course, the other one, 1 John 1, 1-4. Let's look at the next one. Tingnan po natin yung pangalawa, the meaning of righteousness. What does it mean to be righteous? I think a lot of ang challenge po sa theme natin today is the word righteousness, yung katuwiran. Hindi masyadong madaling intindihin. Ano ba ibig sabihin ng katuwiran? Ibig bang sabihin, mga nakwiran? Di ba katuwiran? Bakit mo ginawa ito? Hindi siyang gumawa. Ganun kagad, ano? Hindi yon ang katuwiran sinasabi ng Biblia. Hindi yung
that you defend yourself, that you try to find some excuses. That's not katuwiran, no? Yung reason. Katuwiran is the word righteousness. And what does righteousness mean? Sa next na slide, it means being in the right. At being in the right has meron siyang dalawang elements. Number one, doing what is right. Ang katuwiran po, nakikita sa gawa. Talagang hindi ka na gumagawa ng hindi ayon sa tama. Na ayon sa illegal, hindi ka na gagawa ng illegal na bagay. Kundi gagawin mo yung legal, yung maayos, yung mabuti sa kapwa, right? At kaaya-aya sa Panginoon. At pangalawa, it means being in right relationship. Yan po ang katuwiran. Napakaganda, no? Na you do what is right and you are in right relationship. Una with God, and then with yourself, and then with other people as well. Now, let me also point out na God is the source and standard of what is right. Meron pong current na belief system ang mundo, yung philosophy ng mundo, na tinatawag na relativism. Can you say the word relative? Relative. Hindi ibig sabihin kamag-anak, no? Relativism. Ibig sabihin ng relativism or relative, hindi yung kamag-anak, kundi ayon kung ano ang tama sa iyo. Kung ano sa pananaw mo, yun ang tama. Dangerous, no? Dangerous na pag-iisip. Dahil yung isang tao, okay lang yung pumatay, magnakaw, basta i-share mo sa iba yung ninakaw mo, okay lang. Para Robin Hood na mentality. Okay lang yun, kasi tumutulong ka naman sa kampo, bait-bait niya eh. Pero pag nanakaw pala, Galing pala sa nakaw. ay, ang bait-bait ng daddy ko. Binili ako ng 200,000 worth of bag. Oh. Yung pala ninakaw, no? Sa anak, ang bait ng daddy ko. Pero sa totoo, hindi siya righteous. So, righteousness means being in the right. Ibig sabihin na you do what is right, and also you are in right relationship. Yan po ang ibig sabihin. Now, doon sa Gospel of Matthew, I wish I can spend more time with this, but I don't have time. But let me just point to you. Next one. Ayan. A high bar of righteousness. Sa Matthew po, talagang dahil kay Jesus, iba na ang pamantayan. Hindi Old Testament ang pamantayan natin, but New Testament na. Mas mataas. For example, sabi ni Lord, ang adultery daw, hindi yung you have a sexual relationship with another person, not your wife, not your husband. Pero sabi ni Lord, sa aking standard, tumingin ka lang sa isang tao at pag nasama mo yung tao hindi mo asawa, ay yan ay adultery na, lust. That's the high bar of righteousness. Okay? High bar talaga. Ang pangalawa, ang righteousness sa Matthew is heart righteousness. Hindi lang na ginagawa mo ang tama, kundi ginagawa mo ang tama sa tamang dahilan. Ang examples ni Christ, pananalangin, maganda ang manalangin, di ba? Mahalaga ang manalangin. Kaya-aya sa Diyos ang pananalangin at pag-aayuno, pero kung gagawin mo ito para pakinggan ako ni God, para mapilit siya na gawin niya ang gusto ko, naku, mali yan. It's not a heart righteousness. Dahil mali ang motibo mo. Ang motibo mo, gagawin ko ito para mapilitan ang Diyos. Para yung gumawa ka ng mabuti sa iba, para may utang ng loob sila sa iyo. At pagka hindi nila napagbigyan yung gusto mo, anong sabihin mo? Hey, kayo, walang mga utang ng loob. Di ba ginawa ko ito para sa inyo? Ha? Ginawa ko ito sa inyo? Alam niyo, Mami Emma niyo, sinamahan ko yung kagabi. Isa sa mga, just honestly, no, I'm not comfortable with my wife going out
at 9:30 at night and collecting bread to be shared with people she loves so much. 9:30 in the evening. As a husband, it hurts me. But in some sense, I know I cannot stop my wife. I know my wife. When she wants to do something that she knows what is right, she will do it.